Inendorso man ni Vice President Sara Duterte si Senator Amy Marcos, mababa pa rin daw ang tiwala sa kanya ng ilang maka-Duterte. Ayon kay Attorney Harry Roque, katunayan, kinutsa pa siya ni Roque. Narito ang report ni Mean Los Baños. Pero sino ba ang may ginawa? Itim ang kulay ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Hayagan, litaw na talaga ang pagkalas ni Senator Amy sa alyansa para sa bagong Pilipinas na binuo ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, all out na ang suporta ng bise sa isang Marcos, taliwas sa mga sinabi ito noon ni VP Sara Duterte. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Never again not to deal with the Marcoses. Oh, never again. Ginawa. Sino? Sa endorsement video nila ngayon, tila pinatatamaan pa ang kasalukuyang administrasyon. Itim. Laban ng tama. Itama ang mali. Buwelta naman dyan ang palasyo. Pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Ayon kay Senator Amy, mismong si VP Sara ang may gusto na itim ang tema ng political ad nila. Ikinagulat naman ng political analyst na si Professor Dennis Coronacion ang biglang pag-endorso ni VP Sara kay Amy. Mukhang kinailangan na raw mamili ni Senator Amy kung kaninong kampo ba talaga siya. Sa mga nakaraang buwan kasi, tila namamangka siya sa dalawang ilog at hindi ito pumapabor sa kanyang kandidatura. Delikado siya, so she really is I think she's really desperate to have as many votes as possible. And ang tingin niya, yung problem can be solved by choosing the side of the Dutertes. Ito na yung last, what you call it, yung pinakahuling siguro strategy niya para mapataas yung dami ng kanyang boto. Hindi naman kaya kabayaran ang endorsement ng bise sa pangunguna ng senadora sa pagdinig tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Reward ba ito o paano ba? Ay, hindi ko naisip yun. Hindi rin niya naisip. Talagang nag-uusap na kami noon pa. Sabi niya, tsaka na ang mga ngampanya. Ay, nung pabalik niya sa Hague, inutusan niya ata sila ni Senator Robin, ni Presidente Duterte na mga ngampanya at tulungan ng mga kasangga. Yun ang nangyari. So, palagay ko, marami namang nagpapasalamat. Ako, higit sa lahat, walang mapaglagyan ng saya, pasasalamat at karangalan sa aking puso. Simulat sa poll, kaming dalawa naman talaga magkaibigan. Aminado si Amy na minsan nagkakainisan din sila ni VP Sara, pero nananatili raw ang pagkakaibigan nila. Tila nakukonsensya rin daw ang senadora na hinimok niya ang bise na maging running mate ni PBBM noong 2022. Parang dinamay ko siya sa gulo, nananahimik na siya. Nag-file na siya bilang mayor ng Davao. Kinaladkad ko pa at sinabi ko, sige na, mag-vice president ka. Hindi ko naman akalaing kailanman nahahantong sa ganito. Sa kabila niyan, hindi pa lubusang nakukuha ni Senator Amy ang loob ng mga maka-Duterte. Kabilang na riyan si Attorney Harry Roque na halatang bad trip pa rin sa mga Marcos. Hoy Mangga, boboto ka lang namin dahil kay Inday Sara Duterte. Do not make the mistake na nabola mo kami, na ibang klase ka, na iba ka sa iyong kapatid. Nag-iisa lang kayo. Ang Mangga hindi po pwedeng magbunga ng santol. Yung mga ayaw sa Marcos na boboto kay Mangga Amy, hindi po yan dahil naniniwala tayo kay Mangga Amy, yan po dahil naniniwala tayo kay Inday Sara Duterte. Ang palasyo naman ayaw na raw patulan ang mga pangampanya na puro na lang siraan. Hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klaseng mga negatibo na pangangampanya. Lalong-lalo na po kung ito ay fake news. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5.